Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala ka sa akong PPT, pero sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, wala sa PPT ko. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 18. Tungod kay kapunaa kang Kristo Jesus. Kisay kanaa kay Kristo Jesus. Si Carlo tama, kanaa kay Kristo Jesus. Amen. Sabi ng Apostol Pablo, tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, buod sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay. Amen. Ang sino na nakipag-isa kay Kristo Jesus, nais ng Diyos na ang bawat sa atin ay naging masaya. Tawin sa katabi mo, naging masaya. Amen. Ulitin ko po, utroon na akong pagbasa. Tungod kay kamo anaa kang Kristo, buod sa Diyos na magmalipayon kamo kanunay. So walay problema o adunay problema kinahanglan magmalipayon. Amen. Amen. Pastor David, mas taliman din magmalipayon pag hindot ang kinabuhi. Totoo, tinuon man na. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus, sa lahat ng panahon dapat masaya ka. May karamdaman ka man, may problema ka man, dapat masaya ka. Amen. Maliban sa dapat masaya, dapat lagi ka na sa church. Mag-ampo sa tanang panahon o magpasalamat bisag unsay inyong kahintang. Magpasalamat bisag unsay inyong kahintang. Unsay kahintang nato karon. Maray ang ilan na sa problema. Magpasalamat. Wa man dingon sa Ginoo, magpasalamat ka pag lami imong kahintang. Mas daghay way lami nga kahintang. Tinuod. Nga nakitaw ko, Lord, sana hindi na lang kami naging Kristiyano. Kasi nung yung tatay ko, nung nakakilala ang tatay ko sa Panginoon, naging born again ang tatay ko, I think back 8 years old pa ako noon. Lahat kami naging Christian. Ang problema na broken family kami, si tatay tumawid sa kabilang bahay. Sabi ko, sana hindi na lang kami naging Kristiyano. Baka hindi kami magiging broken family. Broken family po kami. So hindi po sinabi ng Panginoon, magpasalamat ka, paglami ang kahintang. Whether we like it or not, mas maraming problema ang buhay ng isang Kristiyano. Totoo ba? Totoo ba? But the good thing is, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya sabi niya, mag-ampo sa tanang panahon o magpasalamat bisan unsay inyong kahintang. Next slide. May ako dyan? Slide. Sabi dyan, maraming mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Cultivating our gratitude to God. Immerse in thanksgiving. Daghang mga butang daw na atong angayan na ipagpasalamat sa Ginoo. Sige. Tapat nimo ay mga tapat. Ingna siya sa usa ka butang nga imong gipasalamatan sa Ginoo. Daghan man kabalo ko daghan. Usa lang. Ingna siya. Sige. Ayaw istorya na nag-iisa ka kay lisod na kasi maalaan ka. Ingna imong tapat. Usa ka butang nga imong gipasalamatan sa Ginoo. Isa lang. Usa ka butang nga imong gipasalamatan sa Ginoo ingna imong tapat. Ambot ng pagkaka, kung kinipag-asawa ang tapat ka doon, giingon pa niya, nagpasalamat gusto ko sa iyong kinabuhi. Kung nagmakay tugtog. Maraming mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos.
Amen. Ephesians chapter 5 verse 20. Pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo alang sa tanang mga butang. Alang sa tanang mga butang, maayo man o dili magpasalamat sa Ginoo. Amen. Subalit may mga bagay po na pumapatay sa ating gratitude sa Panginoon. 5C na pumapatay sa atong gratitude upang papasalamat sa Panginoon. Tingnan po natin ang ating mga sarili, baka nasa atin ito. Nasalip na magpasalamat ka sa Ginoo, di na lang ka kapasalamat sa Ginoo, kay kining limang C base na sa ato. Una, 5C of gratitude killers. Una, anong una? Complaining. Reklamador. Tingnan mo tatag. Hindi man ito ikaw. Imbes na magpasalamat sa Ginoo, reklamo ng reklamo sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Amen. Reklamador. Complain. Unsay nahitabo sa kinabuhi, complain, reklamo. Imbis na magreklamo, magpasalamat sa Ginoo. Amen. Mga batanon, nga niya karon. Imbis na magreklamo mo, ganong ingana inyong mga ginikanan o amahan, magpasalamat mo sa Ginoo. Naalala ko po, bumay na kayo, tayo kayang sultik, papatay, nakailas tatay sa aking papa. Si tatay tuloy, nakailas siya sa aking amahan. Ayak sultik saya, ako siya, chismis ka rin tayo. Lumaki po kami na hindi namin na-enjoy yung laro ng bata. Paggising pa lang sa umaga, alas 5:30, bubuhusan na kami ng tubig ng aming nanay para bumangon. Ganun katindi. Pagdating ng uwian sa school, alas 4, uwi na sa bahay. Wala ka ng time maglaro ng holen, ng dampa, o anumang laro na nilalaro ng kabataan. Pagdating sa Sabado, aakyat kami sa Panaytayon para mangahoy. Pagdating sa Domingo, simba namin. Wala iwas bata. Ang akong tatay, dako pa sa dako kay tiyan, kaya tatay. Usahay akong tatay, matulog, makahuna-huna, jumalamya, paano ba ako? Kaya nga nagreklamo ko nga siya ako na himong amahan. Na di na ako ma-enjoy ang akong pagkabata pagduwa sa kalsada. Reklamo. Pero alam niyo po, ngayong malaki na ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siya yung nagiging tatay ko kasi kung hindi, baka adik kami magkakapatid. Napakahigpit. Mamili ka, luhod, asin, umugo. Mamili ka, sanga ng bayabas o yung sili. Kahit magulo, bungko ang piliin. Kahit magulo, sanga sa bayabas ang piliin. Sabihin ko sa tatay ko, palo ka hanggang magsawa ka hanggang mapagod ka. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya yung naging tatay ko. 8 po kami magkakapatid, normal po kami, wala kaming mga, napariwara. Complaining. Sanay mga asawa, dali. Kasi reklamo mo sa Ginoo. Lord, ano siya man ako na asawa? Lord, ano siya man ako na banag? Imbis na magreklamo, iampo sa Ginoo. Amen. Amen. Whether you like it or not, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang imong buhaton, iampo na lang sa Ginoo na mausap at imong asawa, vice versa.
Reklamo sa mga anak na dahil ulo. Imbis na magreklamo, iampo sa Ginoo. Ayaw magreklamo, iampo sa Ginoo. Amen. Ang ibang mga magulang nagpapasalamat sa Panginoon sa anak na mayroon sila. So, 5 bagay na pumapatay sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Una po, complaining. Reklamo ng reklamo. Sa tanang higayon, ang sabi doon sa binasa natin, unsa man ang atong kahintang, magpasalamat sa Ginoo. Kaon kang pao, magpasalamat sa Ginoo. Amen! Alam mo, isang pao. Nganong ang ila, Lord? Di pa sila Kristiyano, pero lami ilang kahintang. Manong ako Kristiyano, kakaon makupao sila lami ilang pagkaon. Sa halip na magreklamo, magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen! So, kinamos, nabiyas kinamos? Lami magpasalamatan, Pastor, pag-lechon, pag-bumba, pero pag kinamos, kinakikalamatsin, urat lang. May galing ka, kaya naigin mo. Ang uban, wala yung taon. Amen. Amen. Sa halip na magreklamo, magpasalamat sa Diyos. Tapi kayo magtapang, magpasalamat sa Diyos. Yes, amen. Ang sabi ng Apostol Pablo, unsa man ang kahintang sa kinabuhi, magpasalamat sa Ginoo. Lami man ang naa sa lamisa, uway lami ang naa sa lamisa, magpasalamat sa Ginoo. Lami man ang dagan sa kinabuhi, uway lami ang dagan sa kinabuhi, magpasalamat sa Ginoo. Ano man kinahanglan magpasalamat para magmalipayong. Yung katabi mo, mukha niyan. Yung katabi mo, yung mukha ng katabi mo. Pag malipayon ka, lindot na ang aura sa iyong dagdag. Pero pag pinagdi ka masulukon, parang mahulog na yun. Delikado na. Kung sa may kahintang sa atong kinabuhi, magpasalamat sa Ginoo para magpalipayon kita kanina. Palakpakan na ito ang atong buhay na Diyos. Magpasalamat sa Ginoo. Pangalawa, comparison. Mahilig ka ikumpara ang buhay mo sa iba. Pati asawa mo, kinukumpara mo sa ibang asawa. Sana ka na lang naging asawa ko. Sana hindi na lang ikaw ang naging asawa ko. Comparison. Huwag po natin ikumpara ang buhay natin sa ibang buhay ng tao. Kasi ang plano ng Diyos sa buhay niya, iba ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Kung naniniwala ang Diyos ay may magandang plano sa bawat siya sa atin, maghintay lang tayo at tapat na maglingkod sa Kanya. Amen. Anong sila, Lord? Panangalaman sa imo. Pero labi man ang kinabuhi. Ano yun ba? Kinabuhi nila. Dahil dato, hindi mapalit tayo. Oo. Dahil dato, hindi mapalit tayo. Walay peace of mind. Kita na ino-ino na gibuhi sa Ginoo, malipayon o makatulog na mahimbing paggabi. Mga kabataan, kung sila nakanay,
Ikaw na anak sa Diyos, nakatsinelas na. Ayaw ikumpara yung kinabuhi sa iyo. Sa halip, magpasalamat. Lord, darating ang panahon, magsusuhan din ako ng ganyan, Panginoon. Lumaki po kami na walang tsinelas. Pag naglalakad kami sa kalsada, hindi po kami sa gitna ng kalsada naglalakad, sa gilid ng kalsada, kasi may mga damo na apakan namin. Ganun po kahirap ang buhay namin. Pag mangayong katsinelas sa itong papa, mingin mong papa, na ay puso, diha, kuhaan ng mula sa puso, bitaw. Pauhin mo ang tsinelas. Mangayong kagbag, tubabukas mong amahan na ay sandubag din. Kanang puso sa una sandubag, nga na ay pula, na ay dilaw, sa bunay. Para wala na yung papel, hindi mo na amahan na ay dahon sa gabi. Tapos nakita mo ang kinabuhi sa ubang mga bata, pagkalami sa ilang kinabuhi. Hindi po natin maiwasan na may kumpara yung buhay natin sa kanila. Sana sila na lang naging magulang ko. Masarap pa ang buhay. But mga kapatid, sa halip na ikumpara natin yung buhay natin sa iba, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dati po, akala ko ang nakakapasok lang sa Jollibee mayayaman. Gulitik na kabayo yan. Nung nakapunta po kami ng Maynila, pati basurero pumapasok sa Jollibee. Ganun kahirap ang buhay. Nasabi ng Panginoon, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and good future. Sa halip na ikumpara ang sarili sa iba, magpasalamat sa Diyos. Una, pag ikumpara mo yung sarili mo sa iba, yung buhay mo sa iba, yung buhay mo, ikukumpara mo sa kanila, una, mababaon ka talaga sa utang. Sabi ng hindi ng pastuhan. Utang din ako. Di mampanumpig ba? Dapat unsay ilan na asako. Kuwag na lang iyang asawa, maako. Kumpara man niya. Kaya ang iyang asawa, buutan. Ang iyang asawa, pumamira. Sa halip na ikumpara mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Lord, salamat sa asawa kong pumamira. Ginigising ako po yung umaga. Amen. Amen. Huwag natin ikumpara ang buhay natin sa iba. Kaya po, naniniwala ako, may pinasahi ang Diyos na buhaton sa atong kinabuhi lahi sa gibuhat sa ilang kinabuhi. Amen. Sa Panaytayog po kami nakatira ngayon. Umuwi ako mga 2 months na. Nung namatay po ang aking bayaw, yung ate ko po, panganay namin, ay nakapangasawa po ng foreigner, namatay na po. At salamat sa Panginoon, namatay siya. Sabi po, bakit? Namatay siya, yung kapatid ko na buhay sa Espiritu. Naging Kristiyano po siya ngayon. Kaya umuwi po ako, nasabi niya sa akin, alam ko kung hindi namatay yung aking asawa, hindi ka uuwi. Umuwi po ako, sinakripisyo ko po yung trabaho ko sa Manila para alalayan yung aking kapatid. Kaya basig mabuang ba? Kaya lisod ko yan na naghantay una-una, problema sa hospital, bayaran sa hospital, tapos anak nag-eskwela. So alalay ko sa iya, anak ko sa iya naman siya pakanting yuta, tapos kalsada sa Panaytayog, dito na mo pamalit. Joke lang. Anak ko sa iya, tayuan na itong building yung matubangan yung yuta, tapos mag-abang ka sa ako. Dito abang ka sa ako, kamay lang, minimal lang, tapos iran ko yung grocery mo. Sabi ng isang customer na bumili sa akin, I think mga 70 years old na siya, matanda na, taga-Panaytayog talaga siya. Sabi niya sa akin, itong Panaytayog, yung Panaytayog talagang mga kamag-anak niyo lahat yan, mga manod talaga yan. Tapos sa sobrang hirap ng buhay,
Bininta ng mga manon ang mga lupaan sa Panaytayon at iba ng mga angkan na nakatira sa Panaytayon. Ang sabi niya sa akin, he is not a Christian, pero ang sabi niya sa akin, moabot yun ang panahon. Moabot ang panahon nga ang mga manon bumalik sa Panaytayon. Kabalo ba ka? Sabi niya sa akin, kabalo ba ka? Nga ang mga manon sa unang, ang tanaw sa mga manon, grabe kaubos. Pero karon ang sabi niya, kung akong tanawon na deserve ko mamatay, ang sabi niya, makita na ko nga ang mga manon, balik sa Panaytayon, o sila na ang, di po ako nagmamayabang, tinataas ko ang Panginoon sa ginagawa niya sa buhay namin. Kami na daw yung angkan na talagang makikita na pinagpala ng Panginoon. Amen. So sa halip na magreklamo tayo, sa halip na ikumpara natin ang sarili natin sa iba, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat sa Panginoon. Pangatlo po na pumapatay sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, yung critical spirit. Ano ibig sabihin ng critical spirit? Negatibo. Negatibo ka manili. Sabihin sa katabi mo, positive dapat. Amen. Positive dapat. Dapat lagi natin dinideklara sa buhay natin bilang nakikita kay Kristo Jesus, dinideklara natin, I can do all things through Christ. Amen. Positive dapat. Yun ba? Kaya ko yan. Ano kaya mo na ito? Dahil ang atong Diyos gamahanan. Amen. Critical spirit. Negatibo. Mga kabataan, nag-aaral sa kolehiyo, dapat positive kayo lagi. Yung pananampalataya natin, dapat pairalin ninyo yung pananampalataya ninyo. Amen. Amen. Sino dito nag-aaral sa kolehiyo? Kabataan. Grade 12, sino dito grade 12? Mag-college na. Dapat positive kayo na makapagtapos kayo sa pag-aaral sa kolehiyo. Amen. Ano sa yung kurso, baron, nagitinguhan ninyo mga kurso, dapat positive kayo na kaya akong patapusin na aking Panginoon sa pag-aaral. Hindi yung utok na lang ko sa senior high school, manarbaho na. Nanay po, sugod tayo, may naukwarta. Muhingon tayo sa pinala, pag umami mo grade 12 na, panarbaho na lang, kay lisod ang kinabuhi na. Positive dapat mga magulang, amen. Bakit dapat positive tayo? Dahil nasa atin si Kristo Jesus. Amen. Amen. Kabataan, abutin niyo ang pangarap niyo sa buhay na may pananampalataya na alam niyo sasamahan kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Positive. Positive. Yun naman talaga ang dapat sa bawat sa atin. Dapat positive ang bawat sa atin. Amen. Sa church po namin sa Montalban, mahirap po, na-share ko na sa inyo, critical po yung lugar namin. Tapunan ng mga squatter, yung mga dinimolish na lugar, kasi kailangan i-improve yung lugar na yun, yung squatter na yun, yung mga tao nakatira sa squatter, sa amin po tinatapon. Relocalize kami. Doon sa area ko lang na hinahawakan, ang family, ang household ay nasa 3,000 household. Area lang yun. Phase 1, phase 1B, 1C, 1D. Isang lugar lang yun. Pero sa hinahawakan ko po ay 1D. Phase 1D, nasa mga 3,000 family. Ganun po karami. Naging presidente pa ako ng OWA doon. Nasakit po ng ulo. Pastor ka, OWA ka, pumuti po ang buhok. Mas effective po ako na naging pastor, hawak ang OWA. Unang dating ko pa lang doon, na-share ko na sa inyo, sabi ko sa lugar, ang lugar na ito ay parang pabrika ng mga bata. Hindi ka makakadaan, yung sasakyan mo, hindi ka makakadaan kasi ang daming bata na ginagawa. Sabi ng mga magulang, Pastor, hindi ko po kayang paaralin ang aking kasi mahirap ang buhay. Nay, positive lang, Nay. Mahirap ang buhay. Samahan natin sa panalangin. Alam niyo po, napatapos niya ang kanyang mga anak sa pag-aaral. I-share ko na po sa inyo. Mamaya, papakilala ko po sa inyo yung mga bata ninyo. Positive tayo lang.
self-centered. Walay ato kung wala ang Ginoo. Walay ato kung wala ang tabang sa Ginoo. Amen. Dinala po namin ang aming mga bata sa Korea. I think mga 18 na bata. Dinala namin sa Korea. Mga minor na bata. Doon na po kami sa Korea. Ang sabi po ng isang Koreano, ang Diyos ay para lang sa mahihirap. Hindi namin kailangan ng Diyos. Bakit? Nasa amin na ang lahat. Para lang sa mga pobre ang Ginoo. Kaya daghan sila kinahanglanon sa ilang kinabuhi, mao kinahanglan nila ang Ginoo. Kapatid, walay ato kung wala ang Ginoo. Ang trabaho nga naa sa imo karon sa Ginoo nagikan. Ang negosyo nga naa sa imo karon sa Ginoo nagikan. Kaya pasalamatan mo ang Panginoon. Amen. Amen. Pasalamatan ang Panginoon. Self-centered. Ako na gud ni. Tugihan ko. Maalamon Diyos ko. Ako na gud ni kaya mawindako ang akong pamilya tungod sa akong paningkamot. Kung wa ka tagaig kusog sa Ginoo, di ka kapaningkamot. Self-centered. Kung maabot ang panahon ng atong mga pag-ampo, itugod sa Ginoo, yung salitang, I will prosper you. Sana pag maabot na ang panahon, huwag natin kalimutan na magpanig ng pasasalamat sa Panginoon. Mga kabataan, nag-aaral kayo ngayon, pag-professional na kayo, bumalik kayo at magpasalamat sa Panginoon, tumulong kayo sa iglesia. Amen! Amen. Mga magulang na dito, pag-professional na inyong mga anak, may mga gandang trabaho na, huwag na silang ipagdamot sa Panginoon. Kayo mismo ang magsabi, anak, tumulong tayo sa church. Pagkabig ng Panginoon. Amen. Amen. Lagi namin sinasabi sa aming mga bata sa Manila, na-share ko na sa inyo, around 1,000 ang aming scholar. Lagi namin sinasabi sa kanila, ngayon, receiver kayo. But someday, 5 years, 10 years from now, dapat kayo naman ang giver. Amen. Amen. Karon, receiver kayo. Sa tabang sa church, sa pag-ampo sa iglesia, muabot ang panahon na naana ka diri sa kahimtang nato, masulti nato, hayahay na ang kinabuhi. Sana, huwag natin sabihin, ako na guni. Mahambu. Mao na dili makapagpasalamat sa Ginoo yung self-centered. Amen. Sikuhay mo tapat, dili to ikaw. Sikuhay mo tapat, dili to ikaw. Amen. Amen. Talampakan natin ang Panginoon. Amen. Mga kabataan, kanan na nandito ngayong umaga, ano yung nakikita niyo sa church? Sana mayroong ganong kasabihan pag maabot ang panahon, Lord, ako na. Amen. Amen. Nagampay kuwang ang inyong church. Ang sound o panatay. Nagampay kuwang. Sana habang kayo ay nakaupo, nakikinig sa mensahe ng Panginoon, masabi niyo sa sarili niyo, Lord, pag maabot ang panahon, ako natin. Napo ka times, Lord, ako na. Napo ka suminto, Lord, ako na. Lord, pagpamerienda sa magtrabaho, ako na. Amen. Kung nagatuo ako na ang Diyos nagpapanalangin sa bawat sa akin, kung ato yung ilhon nga tanan na sa ato gikan sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Parapakan na ito ang Ginoo. Panlima po na pumapatay sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, yung salitang careless. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Kung magpasalamat ako sa Panginoon o hindi, wala siyang pakialam. Sa salitang Bisaya, bagag now. Ngayon sabat, hindi dito. Ang panalian tapat, ay katawilan yung tapat, ang lahat, hindi dito.
po siya, limang C na pumapatay sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, how to cultivate our life of thanksgiving. Paano na natin i-cultivate yung ating life of thanksgiving? So yung limang bagay na yun, pag nasa atin yun, Lord, simula ngayon, Panginoon, aalisin ko to sa buhay ko. Kailangan magpasalamat ako sa iyo, Panginoon. Ngayon, how to cultivate our life of thanksgiving? Ang sabi dyan muna, gratitude start when we active our faith through prayer. Ang pagpapasalamat daw ay nakukultivate natin. Sabi natin, honor, ready ko. Gratitude start when we active our faith through prayer. Do not conscious about anything, but in every situation, sabihin mo sa katabi mo, in every situation, ang sabi dyan, prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Hallelujah! Bakit daw hindi binibigay ng Diyos ang ating mga nais natin sa buhay natin? Kasi hindi mo natin sinasabi kay Lord. Nasahin, sabihin natin sa Panginoon, ang ginagawa natin, hinihintay natin yung mga bumbay na dumadaan. May bumbay pang dumadaan dito. Ay, buti wala yun. Ang sabi nila, torko, nagpapautang. Ang sabi dyan, gratitude is in our faith through prayer. Do not be anxious about anything. Ayaw daw problemahan ang mga butang-butang. Sa halip na problemahon nimo ang mga butang-butang, i-present na sa Ginoo, i-request na sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. Namumblema ka sa bukas, namumblema ka sa pang-tuition, namumblema ka sa mga bayaran, hindi mo man present kay Lord yan, hindi mahitag na sa inyong kinabuhi. Problema ka sa iyong damuay, dito ka kay Bilo. Pero kung problema ka sa mga butang-butang sa kinabuhi, panginahanglan sa kinabuhi, with petition and thanksgiving, present your request to God. Amen? Amen. Huwag ayaw sa tapat. Kaya sa tapat, pwede ka madismaya. Nakatisting na mo na maghuwag, tapos pagduon mo, reject. It's hurt. Sakit. Mo nang anaro nato ang atong kaugalingon, rebounds to maminti sa Ginoo kung natay kinahanglan sa kinabuhi. Ayaw kay pastor, ayaw sa churchman, ayaw sa turko, ayaw sa kanang mautangan, kundi rebounds to maminti sa Ginoo, di jud ka mapahiya. Amen. Amen. Prapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, how to cultivate our thanksgiving to God. Pangalawa, ang sabi dyan, basahin natin sabay-sabay, hindi ko. Gratitude starts when we recognize God's grace. Hallelujah! Pag atin daw ma-recognize gaano ka mahabagin, gaano ka mabiyaya ang ating Panginoon, then doon mag-i-start yung pasasalamat natin sa Panginoon. Amen! Lord, kung sa may mahitabo sa akong kinabuhi, Ginoo, mawalaan ng akong pamilya. Lord, naghikahos na kami, naamang ko'y karamdaman, naamang ko'y sakit. But Lord, I know your grace to me, Panginoon. Alam ko, Lord, mahal mo ako. Pag dumadaan tayo sa mga kalisod, sa kinabuhi, Lord, lagi natong tandaan na mahal ka ng Diyos. Yung mga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Parang ano lang yan, mag-jowa ka. Away mo, isang sakit, wala ka na. Kailan? Kabalo ba ang lang ko niyo? Hanap po na natong Ginoo. Amen? Isang unsa, kapangit, na nahitabo sa atong kinabuhi, isang unsa, atong agian sa atong kinabuhi, lagi natin ilagay sa isip natin, mahal ako ng Diyos. Pagiging mo yung katabi mo, sabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Yung isa ayaw niya sabihan talaga, bahala ka sa buhay mo. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi mo alam ano pinagdadaanan yan. Amen. Mahal ka ng Diyos.
Sabi po ito, chapter 1, verse 4 to 5, I always thanks my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way with all kindness. In Him, pinagyayaman tayo ng Diyos. Amen. And I hope and I pray, mga igsoon ko kay Kristo, sa atong agian, sa kinabuhi, ibutang nato sa atong una-una, sa atong kasit-kasit, gihigog ako sa kinabuhi. Sabi po ng Bible, kung hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak si Kristo Jesus, how much more yung ating pangangailangan sa buhay? Yung bigas, yung bayaran, yung pang-tuition, kayang ibigay ng Diyos. Lagi lang nating tandaan, mahal ako ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Next po, how to cultivate our gratitude to God. Next slide. Basahin po natin, ready go. Gratitude start when we recognize that God is sovereign God. Hallelujah! Amen! Sabi po ng verse na yan, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pagmumunga ng olivo at wala nga ani sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak at magagalak ako sa Panginoon because I know my God is sovereign God. Hallelujah! Amen! 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 He is a sovereign God. He is a powerful God. Hallelujah! Sabi nung sugulan niya, di ba mamunga ang olivo, di ba mamunga ang mga pananim, maantala man ang lahat, magtitiwala ako sa Diyos dahil alam ko makapangyarihan ang aking Diyos. Hallelujah! Doon sa katabi mo, makapangyarihan ang aking Diyos. Dapat ma-enjoy natin yung benepisyo bilang anak ng aking Diyos. Makapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Pag may mga event po ang church, may mga convention ang church namin, may mga bayaran, 1,000, 1,500, 2,000, namumblema. 1,500 lang yan, namumblema ka. Paano kung manahanglan ka mga 50,000? 100,000. Basi hindi nakakagimpawa. Nakuha natin. Nakuha po natin. He's sovereign God. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito na nakikita natin, na hindi natin sukat na unawaan. Paano ito nangyari? Ganyan ka makapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Kaya kapatid, yung pangangailangan mo, kaya gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Because He is sovereign God. Nothing is impossible with our God. Maantala man daw lahat, mamatay man lahat, anumang mangyari, ang sabi niya, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na nagliligtas sa akin. And I hope and I pray, sa pananatong panginahanglanon sa atong kinabuhi, lagi nating tandaan, He is sovereign God. Amen. 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 Sa inyong panginahanglanon sa inyong kinabuhi karong adlaw, panginahanglanon sa inyong pamilya, panginahanglanon sa inyong anak, He is sovereign God. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Kung sa 300 na problema ka na, hindi ka na makatulog, ay mapahimag ka na. Baka pag manginahanglan ka 5,000, hindi ka makatulog sa mundo. Amen. Ang mga tao na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, may kapayapaan sa kanilang kaisipan. Because we know that God will provide all our needs. Kalapakan natin. Hallelujah! Hallelujah! He is sovereign God. Amen! Amen! Magayaniwala. Pagkakalanon sa iglesia, itong church na ito, kayang tugunin ng Panginoon. Amen.
how to cultivate our gratitude and thanksgiving. Kapatid, kaya na natin pagpasalamat kung wala takasabot sa hitabo sa atong kinubuhi. Kaya pa ba? Kaya? Amen. Hallelujah. What would be our response sa tanang gibuhat sa Ginoo, kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi? What is our response? Una, 5C, to gain our gratitude. Pangalawa, how to cultivate our thanksgiving to God. Then, what is our response? Kasuway na mo ang hatag mo something, regalo sa usa ka tao, at pagdawat niya sa regalo ng lakaw lang, walang pasalamat. Kung sa'yo patiyon ninyo, di na yung kakaunti. Katistin na mo? Katistin na mo! Kung nagsalamat, di na yung kakaunti. What is our response? In thanksgiving. Mga kabataan, what is our response? Una po, sabi dyan, it must be expensive. It must be expensive. Lagi ko po sinasabi sa church namin, pag may mga event, may mga gathering, lagi ko sinasabi sa kanila, mag-invest kayo sa kaluluwa nyo. Hindi yung parang libre-libre lang kayo. Muadto sa church. Gusto, di ko kauban, kay way kwarta, walay pang registration, walay pang ingani, at tita ko. Pero mga outing, mga kabataan, outing kaayo, dali kayong kwarta. Pero pag buluhaton sa Ginoo, laging kawawa tingnan para malibre. Kailangan natin mag-invest sa ating kaluluwa. Amen. Kung gusto natin lumalim sa Panginoon, lumago sa Panginoon, mag-invest tayo sa kaluluwa natin. Amen. Amen. Pakanya ko ng Panginoon. Bintan yung cellphone nyo, bili kayo Bible. Naman sa cellphone, pastor, naman yung cellphone. Pwede na, pwede na. It must be, sabi dyan, it must be expensive. Pangalawa, it must be expansive. At panghuli po, ini-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin ang pagpapasalamat. Amen. 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 Kumuabot ang panahon, kagaya na sinabi ko kanina, kumuabot ang panahon nga itugod sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. 5 years, 10 years from now, grabe na ang atong kinabuhi. Dahil ang Ginoo namuhat sa atong kinabuhi. Ina-expect po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Marami po mga Kristiyano, pinagpala, lumalayo na, nawawala na sa church. Kaya si pastor, siguro nagpadungog-dungog tamang sa church. Asa nila magpadungog-dungog? Dito sa pahumayan, isang dito. Kung ibati kang kauwaw sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi din, na-expect ka na magtabang sa buluhaton sa Ginoo. Lala ko po, meron akong church member, nagturo po siya sa Thailand. Sabi niya, pastor, sa Thailand, Sunday school teacher, sa head namin. Pastor, pag-pray niyo po ako na matanggap ako sa ikaprayang kong trabaho sa Thailand. Pastor naman, kung dumasakit kasi mawawalan ako ng head sa department ng Sunday school, pray kasi baka yun yung gusto niya. Nakapag-work po siya sa Thailand. Imbis na teacher siya na nasa hospital siya ng Thailand. First month, nagpadala naman ng tithes. Purihin ang Panginoon. Sunod taon, anniversary ng church, sabi ko dun sa leader namin, gawa ka ng sulat, send mo sa kanya kung mag-respond. Nag-respond naman. Pangatlong, hindi na nagparamdam.
tumawag siya sa atin na magpasalamat sa Kanya. Mayroon po akong pakilala sa inyo tatlong tao. Next slide. At dito po ako magtatapos. Siya po si Syra. Nag-start siya sa amin 7 years old na bata. Ang mama niya po is single parents. Sa una, hindi ko alam kung tama ako. Dati po, kahit license ka, teacher license ka, kung naburusan ka, or di ka pwede magtudlok, amot lang kung tama ako. So, dugay mo siya, wala na siya nakapagturo. Sa church lang po siya. Yung nanay niya, nag-volunteer sa amin as a teacher ng Sunday school. Siya, dito sa amo atin. Dako siya, scholar na mo, tapos nagpagamit sa Ginoo. Nung college na siya, mag-college na siya, sabi niya sa kanyang mama, "Ma, gusto ko pong kuning kurso is chemical engineer." Sabi ng kanyang mama, "Pag itong anak ko, chemical engineer, pag chemical engineer mo, numbers. Parang ganun. So, sabi ng kanyang nanay, sige, suportahan kita. So, after 4 years, I think 4 years, 5 years, kailangan niya na po mag-take ng exam. Lalong kinabahan ng kanyang mama kasi mag-take siya ng exam. Kapalo ko sa akong anak. Alam niyo po, isang take lang ng exam, nakapasa po siya as a chemical engineer. Ngayon po, naka 5 months na siya, after nag-take siya ng exam, naka 5 months na siya, wala siyang trabaho. Alam niyo bakit wala siyang trabaho? Isa po ang sinabi niya sa Panginoon, "Lord, kung mayroon mang trabaho na magbigay sa akin, kailangan walang pasok ng Sabado at Linggo." Alam niyo bakit? Mas pinili niya yung ministry niya sa Panginoon. Bass guitar po namin siya. So ngayon po, nasa bahay lang po siya. Wala siyang trabaho. Kasi gusto niya lahat ng kanyang applyan free ng Sabado at Linggo. Ang mama niya po ay regular teacher na po sa public school. One of our deacons sa church namin. Papatuloy po siya nagpagamit sa Panginoon. Pangalawa, siya naman po si Teacher Israel. Ang mama niya po ang nagsabi sa akin na, "Pastor, hindi ko po kayang paaralin ang aking anak. Kasi napakahirap ng buhay. 4 ang kanyang anak, ang bunso nila, may karamdaman ang kanilang bunso. Hindi ko po kayang paaralin ang aking mga anak." Sabi ko, ipanalangin natin sa Panginoon. Pag pumasok ka sa bahay nila, nandun na yung tulugan, kainan, CR. Napakaliit. Dumating ang panahon, ang tatay niya ay nagkaroon ng psoriasis. Yung katawan. Naglalaktak po ang buong katawan. Bilang pastor, natakot ako. Sabi ko, "Lord, sana hindi maapektuhan ang kanilang pananampalataya, hindi sila manghina." Ginawa po namin every Sunday, pinag-pray siya ng kongregasyon at purihin ang Panginoon, pinagaling po ang kanyang tasay sa psoriasis. Ngayon po, siya po ay isang teacher na sa public school. At ang ministry niya po ay nasa children ministry. 40 college scholar. Nung nag-graduate ang 40, kalahati ang nag-remain sa church, kalahati ang umalis sa church kasi ang habol lang nila ay ang scholarship program. Pero ang nanatili po, lalong gumanda ang kanilang buhay. Yung umalis, napaliwara ang kanilang buhay. Hindi po natin madadaya ang Panginoon. Amen. Hindi po natin madadaya ang Panginoon. Seryoso ka kunwari sa ministry kasi meron ka palang hapon, hindi po natin madadaya ang Panginoon. Amen. Ngayon po, ikakasal siya September 28, kung hindi ako nagkakamali. Ay sabi niya, "Pastor, uwi ka." Sabi ko, hindi ako sure, pero isiset ko yung magkakasal sa'yo. Next po, siya po Siya po si Chris Mark Fermin. Nag-start siya sa amin 7 years old din. Ang buhay nila ay napakahirap.
palipat-lipat ng tahanan. Pag nagamit na yung 1 month advance, 1 month deposit sa inuupahan, lipat na naman ng ibang bahay. Ganun kahirap ang kanilang buhay. Subalit sa kabila ng hirap ng buhay, nagpatuloy sa Panginoon, attend ng Sunday school, attend ng mga gawain sa church. Ang kinuha niya po is engineer. Ngayon po siya po ay licensed and working engineer. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Noong nagkaroon po ako ng vision ng church planting, sabi ko sa kanya, Pastor, baka gusto mo mag-aral ng Bible school. Sabi niya, Pastor, pwede ba yun? Engineer, tapos Pastor, sabi ko, pwede. So, di ko alam kung napilitan siya, in-enroll ko siya sa Bible school. Ngayon po, doon sa church namin, siya na po ang nagpapastor ko. Amen. Mga kabataan, kung dumating ang panahon na pinagpala kayo ng Panginoon, naabot niyo ang mga pangarap niyo sa buhay, huwag kayong mawala sa church, lalo kayong magpagamit sa church. Mga nanay na nandito, huwag kayong magpapang pera. Mas pipiliin niyo pa yung anak niyo na magtrabaho, malayo sa church, basta kumita na malaking pera, malingkod. Amen. Yun po ang katotohanan, yun po ang salita ng Panginoon. Anak, punta ka sa Manila, doon ka magtrabaho. Okay lang sa'yo yung anak mo mawala sa church, basta magpadala monthly ng pera sa'yo, malingkod. Lagi niyo po sinasabi sa church namin, huwag kayong mangarap na mag-abroad. Mas masarap ang buhay sa Pilipinas, kasama ang pamilya, kasama ang buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Yung trabaho, yung sahod sa abroad, kaya nyo kitain yan. Sa Pilipinas, pupugihan lang ka. Amen. Kumusta tayo mga kapatid? I hope and I pray na lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung sa man ang kahintang sa kinabuhi, labing man o pahintahin, magpasalamat sa Diyos. Amen. Mga kabataan, sa likod, lagi magpasalamat sa Panginoon. Sa pag-aaral nyo araw-araw, lagi magpasalamat sa Panginoon. Lord, sa akong mga project, sa akong mga pakasay, sa akong mga bayronon sa school, salamat. Kaya alam ko ikaw ang tutugon nitong Panginoon. Amen. Mga magulang, ugaliin po natin magpasalamat sa Panginoon. Hindi lang dahil masarap ang buhay, magpasalamat sa Panginoon. Kundi lalo magpasalamat sa Panginoon pag wala nakasabot sa dagal sa atong kinabuhi. Amen. Bakit ko sinasabi nagpasalamat ako na namatay yung aking bayaw? Una, gumastos po ako ng malaki, namatay ang aking bayaw. Sabi ko, Lord, gagastos man ako ng malaki, pero hindi mo sasayangin yung gastos ko, Panginoon, sa pagpapalibing ng aking bayaw. Mayroon kang gagawin mala sa aking pamilya. 5 araw po ako, 4 na araw po ako nagpaalam sa trabaho ko, ganun po ako kabisi sa Manila, 4 na araw lang po ang kaya kong mawala sa trabaho. Pagdating dito, Lord, I need your wisdom, anong gagawin ko dito? Sabi ko, kaya kong mag-organize ng funeral sa mga church member ko. Bakit sa kamag-anak ko, sa bayaw ko, hindi ko kaya. Salamat sa Panginoon dahil nung pinunta ko yung aking mga kaibigang pastor, 4 na gabi na may service sa bahay, free sila lahat. Sabi ko, Lord, sa bawat gabi, mayroon kang gagawin sa aking pamilya. Umuwi po ako ng Manila Friday, kasi Sabado, Linggo, may gawain sa church. Pagdating po ng Saturday ng gabi, ang sabi ng ating natin, saan kami mag-church bukas Sunday? Sabi ko, Lord, salamat. May namatay man, may nawala man, pero nabuhi sila sa inyong katuloy. And everything give thanks to God. Amen. Kung karon namin imong kinabuhi, magpasalamat sa Ginoo. Kung maabot man sa kinabuhi nato nga pait-pait, wag na ta kasabot igsoon, labaw na magpasalamat ka sa Ginoo. Ay lahat po ito ngayon. Hallelujah.
Kumusta ka kapatid sa mga oras na ito? Kumusta ka gusto ng Kristo? Kumusta ang iyong kinabuhi? Kumusta ang iyong kinabuhi? This morning, let us respond in the message of the Lord. Hallelujah. Pagpulay-pulayan po natin ang mensahe ng Panginoon sa umaga nito. Kung sa may mahitabo sa atong kinabuhi, magmalipayon kita diha kay Kristo. Kung mahitabo lamang na magmalipayon kita diha kay Kristo, kung kabalutan na magpasalamat sa Panginoon. Malipayon ka, tungod kay lindot ang nahitabo sa iyong kinabuhi. Pwede mo kang magmalipayon, bisag wa nakakasabot sa nagan sa iyong kinabuhi, kung kabalutan na magpasalamat sa Panginoon. Isuon ko kay Kristo. Dili, dali, ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Daghay pagsulay. Masalamat sa mensahe sa Ginoo karong buntaga na nagpadumdum sa bawat isa sa atin na magpasalamat kita sa Panginoon. Huwag tayo magreklamo sa halip magpasalamat sa Panginoon. Huwag natin ikumpara ang buhay natin sa buhay ng iba sa halip magpasalamat sa Panginoon. Huwag tayong maging negatibo sa halip magpasalamat sa Panginoon na mayroong gagawin ang Diyos sa buhay. Huwag natin angkinin ano nangyayari sa buhay natin, mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Huwag natin angkinin na dahil sa sarili natin lakas sa mga bagay na yan. Kundi dahil sa tulong ng Panginoon, kaya ito nangyayari sa buhay natin. Kapatid, kumusta ka? Kumusta ka? Unsa man ang imong panginahanglanon, unsa may nahitabo sa imong kinabuhi sa imong pamilya, lagi mong tandaan na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos na kaya niya mabuhay, kaya niya ibigay ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Pwede ba kausapin natin ang Panginoon sa mga oras na ito? Sabihin natin, Lord, pasayuan mo Ginoo sa daghang mga pagkakataon na sige kong reklamo sa dagat sa akong kinabuhi. Pasayuan mo. Sumad ka lang, Lord. Unsa may mahitabo sa akong kinabuhi, Ginoo. Magpapasalamat ako sa iyo. Hallelujah. Sa oras na kasaganahan sa kawalan, magpapasalamat ako sa iyo. Sa oras ng karamdaman, kagalingan, magpapasalamat ako sa iyo. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, nagkasalamat sa iyong mensahe karong buntana. Ang akong mga pag-ampo, Ginoo, nga ang imong mga anak kanunay magmalipayon nga kanimo. Tuloy kami. Tuloy kami. Na kanunay magpasalamat kanimo, O Diyos. Unsa may dagan sa kinabuhi, hayahan man, hapsay man, daghan may mga pagsulay, magpasalamat kami kanimo, Ginoo. Lord, tuloy kami, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Mga magulang na nandito, bisag lisod ang kinabuhi, ipakita sa inyong mga anak na magpasalamaton kamo sa Ginoo. Ayaw ipakita sa inyong mga anak ang sigig reklamo, sigig kumpara sa kinabuhi sa uban. Ipakita sa inyong mga anak ang inyong pagsalig, ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Lord, salamat sa iyong mensahe. Mga paghampo, tuloy kami, Ginoo. Kung saan magpasalamat kami
Lord, I pray in the name of Jesus. Hindi ko alam anong pinagdadaanan ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. But Lord, ang dalangin ko, gawin mo kami masaya, kanunay, Ginoo. Gawin mo kami lagi nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah! Turuan mo kami na laging magtiwala na ang Diyos namin ay makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Bigyan niyo po kami ng kagalangan, bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming mga kaisipan. And Father, I pray in the name of Jesus, sino man sa amin, Panginoon, sa umagang ito, dumaraan sa karamdamang pisikal, Panginoon. Father, I pray for your healing right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Ano mang klaseng karamdaman, Panginoon, dinideklara namin, inaangkin namin, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, I pray in the name of Jesus, na ang bawat mga anak mo sa umagang ito, Panginoon, mabot man ang panahon, mamuhayain ang kinabuhi. Lord, lalo namin mamahalin ang aming iglesia. Inaasahan kami ng aming iglesia, Panginoon, ang aming tulong, ang aming pagpapasalamat sa iyo, Diyos. Bless our young people, Lord, God. Sa lahat ng mga negosyo, pagpalain mo. Sa lahat ng mga trabaho, I pray for your favor, Lord, sa company na kanilang pinapasukan, Panginoon. At lagi namin kilalanin na lahat na nangyayari sa buhay namin nagmula sa iyo at nararapat ka sa aming pasasalamat. Bless your word this morning. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon.